Message lang yata pinadala kay I'm no longer happy. Gusto ko na magkaanak. Iniwanan yung career dahil gusto niyang magkaroon nga ng pamilya sila sa Amerika kasama yung mga anak niyang doon sa una. Pero bakit may nabasa ako na isa sa reason doon ng hiwalayan at sasaktan? Paparazzi shot na nasa bar sila sa Siargao, nagtukaan. Noong naglabas na lang statement si Mayor, lumabas doon na parang 4 months na silang hiwalay. You just got to find the ones worth suffering for. Parang sila nasa Siargao, di ba? Obviously, nagkasama sila dahil ayan ang evidence. Pero wala silang picture na pinost na magkasama. Parang bakit may pang-avoid na i-post na magkasama sila? Marites of the world! Yan, no? 44 days before Christmas! At totoo na to? Yes, totoo na to, mga Marites. We're live! Ang pagpo na naman sa Chika at Intriga. Bago ang chika natin, bati muna ako sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. At ako po ang inyong unbettable Professor Ambet Nabus. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu! And welcome to Marites University! Nakita ko dun sa monitor yung gulat factor ni Junardo. Alam mo naman dito, sanay na ako sa Akala ko live. nagre-rehearse pa. May rehearsal na Akala ko nagsa-sound check or what? pero we're live! Yes, we're live. And kikin. Kaya nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo rito sa MU Entertainment, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe at mag-like at mag-share para hindi po tayo mahuhuli sa ating mga showbiz-related content. At syempre sa Marites University. Adlib ako kasi yung prompter ko nasa sa sahig. Power ng ilaw. At sa power ng ilaw. So, adlib na lang tayo dyan. Pero mga cameraman natin, no reaction. Di ba yung mga magbaguhan mo yung mga aming staff dito namin. Parang nininervous pa ito si bagong iyaharap si Arden. Ito sila. Yes, mga Marites. Ito na po isang linggong Chismis! Ang init. Init pa ba? Ito na po mga Marites. Ayay de las Alas at Gerald Sibayam. Hiwalay na! Third party. Bastard at pera ba ang dahilan? Parang kami ang Wala reaction to mga kasama ko rito. Parang wala man lang tayo. Wala tayo kay emotion para kay Miss Ai. Wala natin yun. Hindi kasi si Dean pala yung magbabalita. Kinumpirma na kasi kanina sa Fast Talk. Nung weekend pa kita tinatanong, naalala mo, di ba? Confirm na last week. Actually, message lang yata pinadala kay na I'm no longer happy. Gusto ko na magkaanak. Ay, may ganung gusto magkaanak. Kasi si Miss Ai ay nandito sa Pinas. Tapos si Jay nasa abroad, sa US. Gusto niya magkaanak, ba't mabubuntis ba siya? Sino? Siya nagpadala ng message eh. Gusto nga, hindi na, ang basta sa kanya, masakit siyempre, I'm no longer happy. Pero wait lang, hindi ko gets. Gusto magkaanak ni Gerald. Siguro yun. Bago mo pa kasalan si Miss Meron silang I'm sure knows mo na mahihirapan na magbuntis si Ai. Baka nga meron post na si Ai, no? Ngayon siya nagsa-celebrate ng kanyang 60th birthday. May chance na hindi kasi parang ilang years ang kanilang gap? 20, 30? Almost 30. Diba kasi 30 plus pa lang itong si Boy. So 20 years old siya, no? Sabi nila, meron naman sila eggs. Ready sila doon sa in vitro. May egg pa ba si Ai? Meron din bago, di ba? Hindi kasi di ba, pag ganung age, di na... Alam mo, hindi malinaw sa akin eh. Kasi nagtataka din ako, bakit may mga older women na nakakapag-bank pa ng egg nila? Bakit si Dr. Vicky Bello, di ba? Exactly. Di ba sabi? Nire-regla pa yun eh, di ba? Pag ganun. Nakapag-bank naman sila ng egg. Before pa. Parang si Corina, siguro na bago siya mag-age ng 40, nakapag-fertilize siya. Nakunan nga si Ai. Parang hindi natuloy hindi natuloy yun eh.
yung pag-i-invito nila eh. Ako, napakadelikado. Tatlo nga yun eh. May mga pangalan na nga si Ai eh. Sila na doon sa mga batang lalabas. Sana hindi natuloy. Nabugo. Diba? Hindi nabuo. Diba? Hindi nabuo. Grabe, Hindi nabugo. nabuo, diba? Yun. Eh siguro, mas bata, naghahanap ng... Pero bakit may nabasa ako na parang isa sa reason doon ng hiwalayan, totoo ba to? Na parang Sinasaktan? sasaktan. Si Wala namang binanggit siya physical? na physical. Parang Totoo ba yun? Wala namang binanggit siya na gano'n. Kanina, interview Napanood ko niya. yung kanina. Wala namang binanggit. Basta nasabi lang niya, natanong ko may third party. Wala rin. Nasira lang yung trust issues. Noong 2019 daw, nagkaroon. So after that, parang medyo Tagal na, na yung trust issues. Kaya minsan, pag tinatanong niya, Lalamatan, kumbaga. sasabi sa kanya si Gerald, uwi ako ng gantong oras. Ba't ka uwi ng gantong oras? Eh, kasi nga, ito yung sinabi mong oras na dapat na uwi mo. Ba't nababago? Yung trust issue yun. Trust issue yun. Pero ito naman, sa mga ayon din sa narinig ko kanina, sa mga nakapaligid ng mga friends, yun nga, una nga, dinilay, wala namang third party. Wala. So Hindi parang mag-butter. nai-influence lang yata at his age ngayon kasi pero yun natin, ang laking sakripisyo ng ginawa ni Ai dito na iniwanan yung career dahil gusto niyang magkaroon nga ng pamilya sila sa Amerika. Abroad, Kasama yung mga anak niyang doon sa una. And ang usapan naman, pag may opportunities na career dito sa Philippines, saka siya pupunta. Yun, baklas, So nagkaroon na nga lang ng problema nung yun nagsasama sila doon na may ultimo nga doon yung pati nga balita sa aso na ba biglang iniwanan na lang daw, pero hindi nga pinabulaanan yun na pag-alis siya ng bahay binabalikan naman, talagang umalis lang daw kasi parang na-pressure, hindi na kinaya. Sino na pressure? Yung Gerald. Doon sa situation na sila na yun para may long distance uli. Tapos may issue din tungkol doon sa tawag doon? Sa visa, sa green card. Kasi green card holder itong si Ai. Hindi naman totoong kasi ang visa pa lang pala ng asawa niya as parang husband's parang visa ng bilang asawa. Pero malapit na daw na mag-grant yung green card at hindi naman daw pipigilan ni Ai yung. Kung may nasabi man daw siya before na dahil sa sagalit lang siguro niya na hindi niya susuportan or kaya ipaparevoke niya, hindi naman daw niya gagawin yon. Sabi niya kanina kay Kuya Voice interview. But anyway, wala naman tayong magagawa kung talagang nakapag-desisyon na sila na ayaw na. Ayaw na, di ba? At meron nang hindi masaya sa relasyon. Di ba? Hindi naman natin maipipilit yun. Pero hindi talaga siguro swerte si Aileen sa mga lalaki. Meron nga lumalabas na mga reels na parang ini-enumerate yung ilan na yung karelasyon ni Ai. Kanina nagsimula, kasi kanina yung mga, alam niyo naman, mabilis yung mga netizens. Yung history ng kanyang pagpapakasal. Although ang tagal din naman nung tinagal nung kay Gerald, 10 years. Kasi yung mga dati, 2 years lang. Meron nga parang 29 days. Meron siya naging jowa, di ba? Araw lang. Sino yun? 29 days. Yun nga yung... Bago yung kay Gerald. Yung bago. Nakita ko nga yun sa mga reels. Anyway, risky din naman talaga. Amin natin yung pinasok ni Ai na relasyon with Gerald. Maaaring you'll never know. Baka pareho din silang nagkaroon ng problema. Unang-una, ang laki ng age gap nila. Correct. Si Gerald ay nasa panahon pa lang ng maraming discovery. Diba? Parang nga nagbibinata pa lang siya ng mga panahon na yun eh. Pero yung 10 years, para sa akin, napakatagal na rin na nagkasama sila. Ibig sabihin, may pundasyon. Oo, totoo. Kahit pa paano. Ayun lang, sayang. Sana kung kaya pang isalba, siguro. Pero baka naman hindi natin alam. Yes. Baka naman tinasalba na nga nila. Baka. Lalo pat nung 2019 nga daw, nagkaroon na lang trust issues. Well, happy birthday uli sa iyo. Nakakaloka yung birthday pag amin sa pag-iwalay. October pa yun October 14 siya minessage. Tsaka yung sa message lang. Message lang. Kasi nasa abroad Kasi nasa abroad. At sa bagay, pwede naman tawagan sa nasa abroad si Gerald. Nandun siya. So makikita mo pa rin yung difference ng maturity at saka ano. Okay. Well, anyway. Okay. Ito naman mga Marites. Liza Soberano, pumayag mag-wet look para sa music video. Oo, naloka ako dyan. Ito yun. Yung Thai actor na si Bright. Yes. Oo, si Bright na
Yung sa Metawin ba? Yeah, Yung, Bright Metawin. Ano yan? Yung sa Boys Love? Nag-BBL din sa Yes. Thailand at saka isa sa mga sikat din sa Thailand. Correct. Si Bright. So, Metawin. Yeah. Oo, Actor, singer. Bright ang pangalan niya. Tapos ang palang Long Showers ang title ng music video, yung music nito. Tapos ang dami nag-bash nga kay Liza kasi parang magagaganyan ka na rin lang daw. Bakit? 'Di ba? For the longest time tinatanong parang may mga eksenang gustong gawin na nung kasikatan niya pero bakit daw ngayon lang ginawa? And sa isang music video pa hindi man lang daw movie or what na nagpakita ka kasi doon sa music video although hindi ko napanood mga kamarites, makikita mo daw talaga yung kahubdan. Kahubdan meaning yung korte ng katawan. Kahubdan? Masisilip mo yung size ng... May tomboy rito. Sino? Saan? Charot! Makikita mo daw yung shape ng ano niya. Pwede na yan si Liza. Charot lang! Oo, di ba? So, yun. Sa akin naman, parang okay, music video. Yung total, pa-international ang takbo ng karir na gustong puntahan. Sikat naman yung Thai actor. Okay lang yun. Carry lang naman. Tsaka ilang taon na ba si Liza? Mag-20 plus. Magte-30 na siguro. 30 na siguro, no? Kasi si Enrique magte-30. Possible. Or late 20s. Kung di man. Okay naman. Ako naman carry lang naman. Carry lang yan. She's kung ganyan lang siguro kagwapo yung ano. Diba? International naman. May name naman yung ano. Maloka tayo. Kung sa ikaw ang kasama. Pero nabasa ko yung mga comment ng mga netizens dun sa post ni Liza. Siyempre, marami pa ring hopya na Lisken. Meron nakalagay, nako, Enrique Hill left the group. Yung kasi nga, sa ginawa na ito ni Liza. Marami pa rin yung nag-iisip na talagang sila pa rin, na nako, baka nagkaselo si Ken, may mga ganun pa rin. Pero ang dami ko ring nabasa na parang siniship sila. Sana daw itong dalawang to magkasama sa isang drama siguro project. Tapos parang napansin nila na bongga yung chemistry. Parang mukha naman physically they have that chemistry. Kasi nga siguro pang international na ang pegan yun. Correct. Diba? Hindi, tsaka in fairness naman kay Liza, parang international naman ang beauty. At yung kapartner niya pang international. Ay, sabi ni Rose, sikat naman si Sikat siya. Thai actor. Ilang meses nang gumawa rito. Pero medyo na-confuse ako. The same ba yan kay Bright? Si Bright Si Bright yan. Si Metawin kasi is si Win Metawin. So, iba yun. different. Iba si Metawin kay Bright. Metawin, iba si Bright. Pero nagsama sila sa isang Boys Love. Yeah. Si Bright ba ay Metawin din? Hindi. Si Win Metawin, di ba yung Wala dating... ba ibang pa-apelido? Basta si Win Metawin at saka si Bright nagkasama sa isang BL. Bright Win. Bright Win? Hindi Scotch Bright. Win Bright. Pero ano sila, nagkaroon sila ng BL. Tapos isa sa natatandaan kong drama niya or ano yung Together. Yun, Together. Tama. Nung TW pandemic yan. In fairness sa'yo, pati tayo. O nga pala, Mark Prin. Sino mas sikat? Si Bright o si Mark Prin? Si Mark Prin kasi ay never pang gumawa ng BL. Wholesome talaga siya. Actor. Ay, sabi, wholesome naman talaga. Mga drama ang mga ginagawa niya. Rom-com, action. Pero ito, singer. Pero si Bright, singer also. Si Mark, hindi naman siya singer. Si Scotch. Sino si Bright? Bright. Scotch Bright Ay, naku. Saan na pupunta? Dahil dyan may nagpakulay. Sige. Si Tetra, 820 yen. Oy, malaki na yun. Sorry. Okay. Lumabasa ko yung tetra na naisip ko agad tetra ang kabayo. Yan Okay na. mga Marites, dalawa po ating ugbo ngayon. Dalawa. Magkasama po ito, magkarugto. Kumbaga, eto, di ba, Mr. Pero walang Poo? connection, ha? Walang connection to. Wala pero ba? Meron. Basta makinig na kayo. Ito, Sue Ramirez at Dominic Roque. Kissing video. Pinag-usapan yan. At kasi nga hiwalay na raw kay Mayor Javi Benitez. Hiwalay na talaga. At ito naman po, idugtungan Wala natin raw. yan si Bea Alonso na bas na mag-repost ng photo niya kasama isang non-showbiz guy. Di ba, Bea, Dominic, dati silang item yan. Ngayon wala yun ang na. connect. Hindi, ito na nga. Kasi, syempre, nagulantang yung mga tao nung may nalabas na video, itong si Sue Ramirez at si Dominic Roque na parang paparazzi siya. Video and photos. Ayan. Video, yan. Pakita yan. Pero may mga
retrato din. Ay, ba't nawala? Ba't kasi inaano agad? Pinapakita pa eh. Anyway, so parang ano siya, parang paparazzi shot na nasa bar sila sa Siargao, na nagtukaan. Sabi, may mga sinasabi na, talaga ba nag-kiss? O baka naman meron lang. Beso lang daw, sabi ni Sue. O kaya naman, meron naman. Pero pwede rin yung beso eh. Sige nga, subukan nyo nga. Sige natin i-try. Hindi, sabi nga, ang paliwanag ni Sue, beso lang daw yan. Kasi tatayo siya, umalis siya. Pwede rin kasing beso. Pwede beso kasi. Pero bakit naman kasi naka-ano pa? Hindi kasi may lalaki naman talaga or babae na pwede ang beso pero kiss sa cheek. Pwede naman. Pero may nagsabi din na posible doon na baka raw naglalaro sila. May challenge. Yes, kasi may mga kasama sila. Tayo doon eh, no? Kasi may mga kasama sila sa table eh. Bar But anyway, syempre ang issue dyan, hindi naman kasi alam ng mga utaw na hiwalay na itong si Sue Ramirez kay Mayor Javi Benitez. Kaya, noong naglabas na ng statement si Mayor, lumabas doon na parang 4 months na silang hiwalay at naging very gentleman naman itong si Mayor Javi sa kanyang statement na wini-wish niya at ng mabuti, ng maayos si Sue at isang mabuting tao si Sue. So wala siyang hatred doon sa kanyang statement. Okay. So ngayon, tapos ito naman si Sue, panay ang post niya na parang unaffected. Meron siyang post na I love life. Mga ganyan. Meron din siyang I love to boogie. Meron din siya isang post na sinabi niya, if life isn't a bit chaotic, you're not living rock and roll. Sabi na rock and roll eh. So may mga ganyan siya. Pero wala pa naman din parang statement talaga na kami na ni Dom or we're seeing each other. Wala pa namang ganon. At saka si Dom wala rin naman sinasabi. Wala naman siya reaction eh. May post, IG story na si Dom yan. Oo, pinost niya na nasa bahay na siya, tapos parang home and then heart. Tapos sumunod parang may video na nasa-zoom yung isang na sinu-zoom yung quote. Na parang yung quote is parang wait lang. Ayan, tingnan natin sa IG. Sinulat ko yan eh. Sinulat ko. Kala ko nasa ano pa. Wait lang. Sana hindi ko siya na-delete. At sana hindi na-delete ni Dominic. Sana hindi, ito. Sabi niya yung quote, sana mabasa ko, the truth is, everyone is going to hurt you. You just got to... Hindi ba sabi ko sa'yo, sana mabasa. To find... You just got to find the ones worth suffering for. Pinost niya to a day after na lumabas yung sinasabing kissing video. Alam mo, napaisip ako dito. Sabi ko, ano ba sabihin nito? Hindi sila sumasagot ni Sue, di ba? So parang sagot ba niya to dun sa mga naglalabas ng mga comment, reaction regarding that kissing video? Para ba sinasabi niya na yung totoo, makasaktan naman talaga tayo eh. Everyone is going to hurt you. Kailangan mo lang mahanap yung the one worth suffering for. Parang si Sue ba tong the one worth suffering? Pero at the same time, pansinin niyo yung mga posting ni Sue at ni Dominic. Parang sila nasa Siargao, di ba? Obviously, nagkasama sila dahil ayan ang evidence. Pero wala silang picture na pinost na magkasama. Wala. Parang wala, di ba? Parang feeling ko, parang bakit may pang-avoid na i-post na magkasama sila? Kasi, kung halimbawa, wala namang mali siya at hindi naman kayo mag-jowa or anything, definitely po-post mo yun eh. Kasi pareho kayong celebrity, pareho kayo nasa isang lugar kayo. O di kaya may post na kasama mga kaibigan siguro. Exactly. Kasi marami naman sila. Maraming kasama si Dom, maraming kasama si Sue. Di tayo sure kung dumating ba sila doon as one group or nagkataon na nakita sila sa Siargao. Yun. Tapos, after that, a day after, nag-release ng statement si Mayor Javi. Ako naman ang tingin ko doon, 4 months na pala silang hiwalay. Diba? Parang, sabi nila, tahimik lang daw sila. Ayaw nilang mag-ingay or something. Pero bigla nag-post si Javi ng statement. Tama ka. Very gentleman naman. Ang ganda naman nung sinabi niya kay Sue. Pero alam mo, naisip ko, siguro sabi ni Mayor Javi, nako baka para akong naano dito.
naiputan or something. Parang gano'n. Kasi yung thinking ng lahat ng tao, jowa ko Ako to to, wala naman kaming admission Kasi na officially. hiwalay Hiwalay na na kami. kami. So, ito na, agad-agad. Nag-issue ng para Pwede rin naman yun. pag-clear na kung Wala ano man ang naman ginagawa nangyari. ni Sue, Wala, dahil tapos wala na na kami. kami. Tapos, malinaw, 4 months. Talagang naka-specified Ang nakakaloka doon, baka kung hindi pala 4 months, para nagkahiwalay sila dahil doon. Ayun na nga, pero alalahanin we'll natin. never know, Yes. diba? Alalahanin natin na nung mga nakarang ilang buwan lang din nakakalipas, 'di ba, nung na-involve yung sa kontrobersiya yung tatay niya na may ganito. Tapos 'di ba siya nagpapaliwanag kasama yung nanay niya. That was the time na pinag-uusapan na kayo ba ni Sue ay on pa? Okay ba? Oo. Di ba? Correct. Pero wala siyang sinasabi. True. Kaya nga nagulantang yung mga tao kasi walang kaalam-alam na break na pala. Yeah. Tapos bigla may kissing video na Ang nakita. latest pa ngayon, parang itong si Marco Gumabaw naman na parang nagpa-introduce yata sa dalawa. Parang nasasangkot din Actually, na nag-comment siya dun sa... Si Marco. Si Marco dun sa post ni Sue. Sue ba? Parang tapos heart or something. Okay. Para dun sa caption na isa dun sa dalawang captions na pinost ni Sue. Ayun. So may mga ganong issue ngayon. Pero ayoko rin isipin kasi may ibang netizens na nagsasabi, ay nako, si Sue nag-iingay kasi yung mga projects na hindi naman pinag-uusapan. Ngayon may pelikula sa MMFF na The Kingdom. Baka daw segue dito. Sabi ko, hindi naman kasi bida naman dun sa Si Big Bossing Four. yun, Tsaka Piolo Pascual. Tsaka hindi naman ugali ni Bossing na... Oo, mga ganong kaeklayan. Parang di ko din naman nakikita si Sue na Gagamitin ng ganon. na gumimik ng ganyan. Dahil dyan, eto na. Ito na, segue mo na. Ito naman ni Dom. Bea Alonso. Eto na. Kasi Bigla. Dominic Roque eh. Dahil may Dominic Roque. Hindi ko lang to sigurado kung nauna ba tong kissing video o nauna si Bea Alonso. Pero base... Dapat sigurado ka. Hindi, base Parang nauna yung kissing video. Hindi, ako nga. Base sa aking mga nabasa, nauna yung kissing video bago itong pagre-repost ng photo na ito. Repost lang ito. Repost lang ito. So, ibig sabihin, nanggaling ang photo na ito dito sa lalaking ito na non-showbiz na nagngangalang Josette Forres. Okay. Yayamanin ang Tapos, pangalan. ang ginawa ni Bea Alonso, ni-repost niya yan. Ayan na. Ayan nakita niyo naman ang handle. Josette Forres. So, syempre, inisip ng mga tao na sino ba ito? Ito na ba ang special someone? Ito ba yung soft launch? At saka medyo iba ang posing, ha? Yun ang una. Pangalawa, nabash siya dahil sa, ito talaga si Bea. Porket merong kissing video yung ex niya. Naglabas naman ng ganitong photo. Actually, mas lamang yung ganong mga komento na binabash si Bea na parang pinatulan mo pa yung kissing video. Naawa na ako kay Bea sa mga issue. Ang dami lagi. Kita mo, wala naman siyang kinalaman dun sa... Sino ba to? Rita at saka Archie. Sinisisi siya. Nagpa-party lang naman. Siya nagmagandang loob. Kawawa din. No? Anyway, so yan. So parang base sa mga nakita ko, parang mas lamang yung pambabash kay Bea. Na parang ito talaga si Bea. Porket merong intriga yung ex niya o meron nang nahanap na iba. Hindi siya magpapatalo. Naglabas din ng photo na merong kasamang lalaki. Hanggang ngayon, hindi pa rin maliwanag kung ano ba ang relasyon nitong dalawa. Kasi may mga nagsasabi na baka magkaibigan lang. Or baka mga ganong naman... post? Kasi, kahit nga si Josette na babash din. Ano naman ang binabash kay Josette? Pero alalahanin mo yung pangalang Josette. Kung tama ang aking radar. Diba? Yayamanin. Hindi, ito nga. Tinignan ko yung Josette. Legit. Nung binuksan ko yung... Google, Ngayon, binuksan ko yung IG ni Josette, nakita ko yung mga nagpo-follow sa kanya, ay may mga sinasabi sa lipunan. Confirmed na kasi legit yung, na ano siya? Isang Si friend, wala nakalagay kung ano siya. kung- Pero, yung mga friends ko na may sinasabi sa lipunan. Sinalo ko na tuloy. Ayan. Ayan. May sinasabi sa lipunan. Sabi ko, siguro, hindi naman siya ipa-follow ng Galing sinasabi sa saan ka lipunan. ng mga Kasi Kasi saan kanyan, di ba? kakaunti lang naman yung mga forest. Pina-follow ni Pink ng Pep. Hype, bongga ka Pink, ha? Diba? Chika mo nga sa akin kung knows mo na to. Pina-follow siya ni Jaime De Leon ng Leon Gallery. So, parang, Nakabenta ka, Oo. di ba? Correct Bakit na. magka-friends na ba kayo at alam mo na yung followers niya?
Hindi, kasi may friend ako na pinafollow siya. Oo. So, dahil kaya din pa-follow ko na rin si Josette. Kanino ang laki My ng... God! Malamang alamin natin yan. Dito ang kanyang social media. Curious tayo lahat Lalo pa yung apelyido na yan, hindi naman yan kalat na kalat sa Pilipinas. Pero alam mo, parang hawig din niya si Dominic? Aray ko. Si Piolo? Piolo dito. Aray ko, hawig mo pa pala. But anyway, dahil dyan. Tanong mo nga kay Marojas. Pero alam nyo, nakapamangkin siya. kung hindi man talaga sinasadya ni Bea na i-post yun right after that kissing, which I doubt. Kasi, definitely sa social media pa, nako, tsak ang dami nagtag kay Bea noon. Uy, private yung account niya, ha? Kaya nga, pagka in-accept na niya. ito na. Ayan na, pinafollow ni Corina, ni Pinafollow ni- Rojas. Siyempre pag ano... Confirm nga Si Marojas, na diba? galing siya sa mga Forrest Oo family. Diba? Pero yun nga, kung alam nyo, kasi for sure talaga aware si Bea. Alam dun mo, eh. hindi siya private dati. Ngayon na lang. Ngayon na lang. Kasi nakita ko yung post na ni-repost ni Bea. Nakita ko pa doon sa isa sa mga latest niyang post eh. Oo. Ngayon lang siya nag-private. Private. Oh, thank you sa ating 1K live viewers. Thank you. Charot! may Facebook viewer mga pala Facebook tayo viewers ngayon. namin. Maraming salamat. Sino yung pakulay? Abangan nyo yung aming TikTok, ha? Marieta Rebolos. Marieta Rebolos. Maraming salamat sa pagkulay. Sa ano namin, Facebook viewers. Pero yun nga, kung sakali man talaga, imposible hindi aware si Bea. Ibigay o, siguro pa. Na may kissing video. Kasi dahil sa mga netizens, magtatag yan, tatag nila si Bea. At saka low active yan, no? Oo nga, so parang medyo ako din parang whether she meant well do sa post na yun o sa pag-repost, parang Or- medyo wrong timing nga. Medyo wrong move. Okay, mga Marites, ang po ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Alam nyo na ang kasunod. Recess! Thank you sa 1K viewers namin. Nadine Luz na engaged na. Engaged na. Ano tumalita mong to? Kasi naman, ang post nila, ang dami na bulabog kanina dito Sa Siargao pa ba siya? Yeah. Nag-post na din. Obviously, galing syempre to kay Christopher Barrio. Sabi, ito ang post. Galing kay Chris nga. Nakalagay, can't wait to discover and conquer the world with you. Chris, pagka ganyan, syempre ang dating parang, Mapupunta na dun. oo, ano to, papakasal na, nagpo-propose na, di ba? Aminin. So, tapos, pinostin na din yan. Pati yung mga ibang photos nilang dalawa. Photos gwapo ni rin, Christopher, photos ni Nadine, tapos ito may video pa. Tapos, nag-caption si Nadine, sa caption niya doon, man oh man, Yan ang parang sagot niya. you're my best friend. I scream it to the nothingness. Pero ito Best yatang, friend? ni Nadine na to, kung di ako nagkakamali, lyrics ng isang kanta. Oo. Ng, Tawa ng tawa. ng Home ni Edward Sharp. Yan, oo. Pero ang mas malaking tanong, ang mas malaking tanong kasi, yung sinabi ni Chris dun sa kay Nadine, di ba? Oo. So, Pero ang dami, yung sinabi niya, yan ang parang naging sagot ni Nadine dun sa ano. Alam niyo, ang daming comment talaga, halos iisa ang tanong. Engaged na ba sila? Meron pa nagsabi, kasal na yan. May ganun pa. So, lahat ng tanong, engaged na? Ano ba? Kakasal na ba sila? Ganyan. Pero walang sagot si Nadine or si Chris. Pero hindi din naman ako magtataka at magugulat kung engaged na nga Correct. sila. Ako di rin ako nagugulat kasi parang kasal na lang ang kulang sa kanila. Pero happy ako for Nadine kung Of sakali course. na finally nakita na niya talaga ang the one. At ang ganda niya sa trailer nung Uninvited. Ay, oo. Ang ganda ng lola mo. Bakit Tyron Ibang klase. Ang ganda niya. 8 million views. Wala Teaser tayong pa lang host, yun.
Basta makikita natin sila sa November, Hindi nakita ko lumalabas sa kasi Napakahusay naman sa kasi talaga ni Regine. In fairness, ang ganda niya doon. Kaya, Okay, maganda naman, ito. magaling. SB19 Stella Justin, hataw sa Street Boys Reunion Concert. Bong at Jong, may payo. Yes, Prof? Pinag-usapan nga yan kasi kamakailan. Over the weekend din, nagkaroon Yes. ng reunion concert. Tuloy na yung reunion concert. Full pack dyan sa New Frontier, no? Kahit pa nga napabalita earlier na parang mayroon isang member na naka-wheelchair, pinano sa ER kasi galing nga sa Dubai. Sino yun? Si Joseph yata, isa sa mga members dyan. Pero, Galing sa Dubai. natuloy naman. Nakasali pa rin naman. Yung Joseph na yun. Alin siya dyan si Joseph? Katabi namin nakakap. Okay. Tama kami yun. So, yun, natuloy yung performance. Pero mas pinag-usapan nga kasi yung napakabonggang pakikipagbardagulan. Ang galing palang sumayaw ni Stel. Oo nga, di ba? Nakita ko yung... Magaling naman sumayaw yung buong SB19. Iba ang galaw talaga ni Stel. Ay, ang taas. Ang taas. Paano? Basta iba. So, nakaya makipagsabayan. Nakipagsabayan dito sa dalawa, especially kay Vong at Baka saka kay nagtatawa si Twister. Gracie. Ewan ko, John. Gracie nga, di ba? Oo, di ba? Oo nga, dancer naman yung buong SB19. Problema na sila. Pero iba ang sayaw ni Estel. May iba. Tapos, yung mga spills pa niya, yung mga joke may niya. landi yan. Sabi Malandi naman talaga si Stel. Nagpapasalamat po kami sa tuwa-tuwa po ang mga parents namin kasi na parang nakilala na namin ang mga idol nila. Idol ng mga parents. So, may segue pang bigla na sabi rin po ng mga magulang namin natutuwa kasi finally nakilala na namin ang aming mga anito. Ninuno! Sabing ganon. So, emote lang. Pero sabi ni Kois Jong o ni Vong, sabi nila. 90s naman talaga. Oo, na 90s. nakikita pa daw nila yung lalo pa sigurong paglaki ng mag-career nga lang daw, mag-focus lang din sa kung ano talagang priority niya. Kasi ang galing niyang singer, ang galing niyang dancer, ang galing niyang sumayo. At sabi niya, sana subukan niya one of these days yung pag-theater naman, yung mga pang Broadway, etc. Kasi bagay daw dun si Stel. Ano ba? Love ko si Stel. Pero in fairness ha, dito mo makikita yung mga kapag dancer talaga, Yes. kahit nagkakaedad, nandun pa rin yung galaw, nandun pa rin yung tempo, nandun pa din yung passion kapag Lambot. yung lambot, tsaka Pero yung hindi na passion. nakakatumbling-tumbling ha. Pero at least yung sayaw, yung galaw ng Street Boys, tsaka yung ang daming napasikat na mga dance steps ng Street Boys. In fairness, nung sinayaw nila, yung mga 90s babies. Sumasabay. Talagang nakarelate at talagang tuwang-tuwa sila. Sila dalawa ni Justin yung doon, nag-guest doon sa reunion. Sana Pero- daw maulit. Kung mauulit man daw, depende nga daw doon sa mga members na nasa abroad. Pero pag sa pagkakabalita mo, parang Echepuera si Justin. Sinabi ko nung anong bumawi naman ako kay Justin. Magaling din si Justin. Wala, si Stel lang yung Si Stel pinuri lang mo. highlight mo eh. Parang si You're Stel so lang yung umakyat one-sided. sa Ayaw ng mga stage. fans ng ganon. Tsaka kung sabihan mo magaling sumayaw si Stel, parang yung mga ibang members hindi marunong sumayaw. Magaling si Justin. Tsaka yung ibang mga members. Grabe. Ang dancer naman lahat yung SB19. Parang inapi mo naman si Justin. Oo nga. Pati si Pablo, ang galing-galing ah. Nako, grabe naman. Mga ka-18, hello. No. Yan lang. Next, iba na Lawi. Inalisan ng litrong tubig sa katawan dahil sa PCOS. Naawa ko dyan, nakita ko yung mga post niya. Kasi di ba, sa gitna ng lahat, Pero ang ganda pa rin niya, inintriga pa rin siyang buntis kasi nga, halos 5 months nga. Siya mismo nagkukwento parang nagmukhang 5 months yung kanyang tiyan. Gawa nga ng PCOS. Siyempre, tayo lang naman ang mga babae dito. Ang PCOS yung... yung may kinalaman sa menstrual something, di ba, na parang abnormal ba ang hindi sa reproductive organs talaga. So, nanigas ang tiyan niya, hindi siya nakalakad. Polycystic ovarian, meron pa, syndrome. Yun. So, na-hospital siya, parang sabi niya, parang second life niya na daw ito kasi nung naramdaman daw talaga na parang mamamatay, ang talaki ng tiyan, Tapos, kinwento rin niya doon sa post niya na ilang araw din siyang hindi nagpupup, yung pag-ihi niya abnormal. Hirap din. Kaya sabi niya, tusukan nyo na, butasan nyo na ako or something. Yun ang ginawa. Hagad literally lang tubig nga yung nakuha mula sa tiyan niya. Pero now, recovery siya, hindi pa siya 100% okay. Pero sabi niya, kung may nararamdaman na daw po, lalo yung mga kababaihan daw ng mga symptoms sa kanya, talagang magpa-check up na or else. Kung Gracie, pa-check up ka na. Ay, ni JM. Kasi tinakot si Grace. Ay, nako. Good luck sa'yo at pagaling ka, Ivana.
Ayan na nga! Okay, mga Marites, yan po yung ating isalagong chika! Mula sa... Ano, Chiki? Yan po ang ating isalagong chikis mula sa Marites University! Ang saya-saya! Susunod na po ang Marites. tao! Ay, nako! Ay, ng chiki. Chikya!